Nagpituan ko yun. Okay, magpiprito po tayo ng isda at imumukbang ko po ito. Andyan yung linaga ko na itlog at saka okra, guys. Pero yung itlog, meron akong gagawin dyan. Gagawin ko na egg sandwich, guys, with cucumber. Ayan. Isa lang ang uulamin ko dyan. Hindi ko na naliguan kanina. Magana tayo na isda na prito. Ayan guys, malapit ng maluto at magmumukbang po ako. Namiss ko kayo na isama sa aking pagmumukbang guys. Kaya nagprito po ako ng trumpet here. Trumpet saka yung naglaga po ako ng okra. At yan po ang isasawsaw ko sa sa bagoong at saka lemon. Namiss ko guys. Namiss kong kumain ng ganito magmukbang. So, pasensya na kayo kung very simple lang at raw vlog tong mga ginagawa ko. Meron lang po ako may update sa aking channel para wag mawala. Ang pinaghirapan kong channel ay at puke. Ay, sorry. Ayan. Yum, napakasarap. Namiss ko ito guys. Kaya ayan. Samahan niyo po ako mamaya sa aking pagmumukbang guys. At tatakamin ko na naman kayo. At hindi ko naman uulamin lahat yan. Kasi may kasama naman na okra at saka isang itlog. At meron akong siniwa na cucumber at kamatis. Ayan, mukbang na mukbang talaga. Kasi isahang kainan na. Pag kumakain kasi ako ng rice guys, isahan lang sa isang araw. Brunch. Hindi po ako lagi ko sinasabi, hindi po ako nagre-breakfast. So, kumakain lang ako tanghali yan ng rice. Tapos kung gabi, kung meron matira, yun, papapaking ko na lang. Hindi ako kakain ng kanin or mag-bread na lang ako. Ganun po. Ayan. Luto na yan, guys. At meron pa akong iprepito na konti na tira ko noon. Sana luto na yan. Sana luto na yan. Ayaw ko na mahilaw. Wait lang, anuin ko lang saglit yung kabila kasi gusto ko i-crispy ng konti guys. So, ayan.
Samahan niyo ako sa aking pagmumukbang at luto na yata. Ayan. Yan guys, luto na siya. Ayan, at nabibigatan na ako. Ayan, nahunin ko na. At idaling ko doon. Ayan. At yun yung okra ko. Yan yung okra ko na kasama niya. Ayan. At meron akong iluluto pa na. Wait lang guys. Ilang piraso lang natira ko. Ayan. Ang pusit, 5 piraso na pusit. Tira ko noon yung binigay ni Sis Tess Pansito. Sis Marites Pansito. Ayan. Ubusin ko na lang lahat guys para wala na akong itatago pa. At wala nang maamoy ng amo ko. Yan. Ang bango ng amoy. Pusit na pusit na. Ubos na yung aking binigay na pamasko ay pa-birthday noon ng aking kaibigan from Iligan City. Ayaw ko nang masunog kasi mapait pong masunog. So, ayan, patayin ko na guys. Yan lang, 5 piraso yung natira. At ahonin ko na kasi mapait pong overcook. So, ganun lang. Kasi mainit na yung oil kanina. So, saglitan lang na kasi ayan, pa-burn na siya. So, ayan, kita-kits tayo sa aking pagmumukbang guys. Samahan nyo ako later. Ayan, kain tayo maya-maya. So, ayan guys, ang aking imumukbang. Yan yung ginamos with lemon. Bagoong na isda yung pagsasawsawan ko yang okra ko at saka meron isang itlog. Tapos yung dalawa ay magagawin ako egg sandwich guys. Tapos, ayan yung prito kong isda at saka yung konting pusit. Ayan, napakasarap, takam na po ako guys. Kaya, na-miss ko kayo na isama sa aking pagmumukbang. Kaya samahan niyo po ako sa aking pagmumukbang guys. Ito po yung aking ulam for today. Ayan. Cucumber at saka kamatis. Ayan. Ayan. Yummy. Hi! Good afternoon everyone. Mega love shout out. Ito na naman po tayo. Samahan niyo po ako sa aking pagmumukbang at na-miss ko kayo na isama sa aking pagkain today. Kakain po tayo ng kanin. Yan, bronze ito. As isang beses lang po ako kumain ng rice sa isang araw. Yan. At naglaga po ako ng isang itlog. Yan. Tapos okra. Ayan guys. Yan, ang aking linagang okra at meron po akong kamatis at saka cucumber. Ayan. Tapos, meron po akong prinitong isda, pampano or crumpet. Saka, meron pa po akong tira na pusit. Kaya, ayan. Samahan niyo po ako sa aking pagmumukbang. Ayan. Meron po akong ginamos or bagoong isda na linagyan ko ng lemon na pagdidipan ko sa aking natatakam na ako sa aking okra. Ayan, dito guys. So, tara na, samahan niyo ako sa aking brunch or lunch breakfast. And naghugas po ako ng kamay kasi mas feel ko kumain pag ganito. Namimiss ko ang mga Filipino food. So, naghugas ako ng kamay. So, kamayan time. Samahan niyo po. Unang subo po para sa inyo sa aking mga minamahal na viewers, mga subscribers. Salamat po sa iyong walang sawang pagsuporta sa akin kahit raw vlog lang ako, kahit very simple lang ang mga naya-update ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much ng marami. Kain na po tayo. Yan. Ito po. Okra. Ayan. Unang subo para sa inyo guys. Ito pinaka-favorite ko. Favorite ko rin yung mga paksiw. Kaya lang ngayon linaga ko naman. Ayan. Unang subo para sa inyo. Ayan. Ang sarap yung niya. Sarap yung asim niya saka yung alat. Saka meron akong kamatis. Cucumber.
Wag lang nga. Yummy. Pinaka-favorite ko po to, guys. Yum. Kain, guys. Hindi ko naman kakainin lahat ito, guys. Pero siyempre pinakita ko lang sa aking pagmumukbang. Pero, pusit. Yum. Last na pusit ko, naubos ko na yung 1 kilo. Naman? September, October, November. Ano naman, guys? Hindi na naman ako ang kumain, nag-share rin naman ako sa kaibigan ko. Kaya lang noon, kada wala akong ulamin, nagpriprito ako. Kaya madali ko naubos. Pero nauna na naubos yung dilis. Kaya magano. Kamatis. Yum. Yung kanin ko konti lang. Kasi magpapapak ako. Yum. Pero maasim yung kamatis. Hindi kasi yung ano eh. Hindi kasi yung ano, yung cherry tomato. Kain, guys. Yung ano, yung ex ko, kung hindi ko makain ngayon, kakainin ko yan mamayang gabi with bread. Yan, magmumuna ako tayo sa aking fish. Yan, ang tagal kong hindi kumain ng fish na prito, guys. Mga ilang buwan. Sarap. Sarap. Saka lang kasi ako nakakaluto ng mga ganito pag wala dito sa Singapore ang amo ko. Kagaya ng sabi ko, puros Chinese food, mga vegetarian nga, pero Chinese cooking. Nakakasawa, guys. For 20 years na ganun ang kinakain. Kaya pag nagpapasalamat ako kasi meron ako chance na magluto yung mga Filipino food na gustong-gusto ko. Pag umaalis siya nga dito sa Singapore, pasalamat nga hindi pa pumupunta yung mga bisita ko na kapatid niya sa Chinese New Year pa daw sila pupunta. So, habang wala pa sila dito, kainin ko muna yung mga na-miss ko na food. Ganon. Kaya po ako nananaba. Inaaboy ko yung magluto sa content ko kasi nga kinakain ko naman yung mga linuluto ko. Although pinapatikman ko yung kaibigan ko, pero ganon pa rin. Kaya bira lang ako gumawa. Marami akong gustong lutuin for content, kaya lang magastos at saka yun nga, mananaba ako kasi kakainin ko naman. Mahilig kasi ako mag-bake at magluto, guys, pero yung mga simple-simple lang na kaya yung bulsa ko ang nabibili ko na na iluto minsan pag nagpapakita ako sa mga vloggings ko. Kasi ngayon nga ang kinalabasan nung mga nag-play ako ng What's Our ko, puros cooking yung content ko noon. Syempre kinakain ko. Yun nga, kagaya na i-share ko man, kinakain ko pa rin yung mas marami. So, nanaba ako. Saka wala ng exercise. Kaya yun. Kinokontrol ko na lang ngayon ang magluto. Yung mga mura-mura na lang. Hilig ko talaga magluto, kaya lang, magastos.
magastos. Mm, sarap. Shout out kay Mrs. Board na ayaw ng mga madulas na pagkain. Shout out sa iyo dyan, sis. Ito, okra at saluyot, ayaw mo. Kaya, shout out sa kamang... Pero pares tayo yung, yung alugbati. Yung alugbati, hindi ko alam kung bakit ayaw ko rin yun. Pero saluyot sa okra ay fave ko talaga. Paborito ko talaga. Shout out! O, tignan mo, ang sarap ng kain natin, Lin. Sabi mo, ayaw mo ng madulas. Yummy. Yan. Ang sarap yung combination yung bagoong na isda sa lemon, maasim-asim. Yun yung yung ko, favorite ko talaga yung pagsawsawan ng talbos ng kamote na linaga sa kayang ganyan. Kain, guys. Yung yung isda, mga 3 kainan ko siguro yan na na kakainin. Ilagay ko na lang sa ref yung tapos i-heat ko doon sa microwave. Sarap. Wala na ang favorite ko na pusit, maubos ko na. How many years na hindi ako nakatikim ng ganyan. Pag umuwi ako, di rin ako nakakatikim kasi ang mga binibili ko yung press na pusit kasi mas mura. Pag umuwi kasi ako, guys, ang dami kong ampon pag yung ganon, ang daming yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko, doon sila lahat sa bahay kumakain. Kaya, magagastusan ako ng kaya mas gusto ko pang magkatay. Nagkakatay kami lagi ng mga native na manok, kambing, baboy. Tapos minsan, ilang beses rin ako umuwi na nagkatay kami ng ng baka. Tapos, inis na inis ako, share ko lang, guys. Sa dami ng mga pagkain, kasi nagpapa-Thanksgiving prayer ako pag ganon. Lahat ng mga tao na gustong pumunta, free sila na pumunta na kumain. O yung mga kuya ko na nagluluto pag ganon. Meron yung isang kaldero na na parang pinapaitan na yung ng baka. Nakalimutan noon na dalhin sa loob na sa bahay na. Siyempre pagod na kasi ang tao noon, pero wala na rin naman kasi sa isip na kinabukasan, tignan punong-puno pa yun yung malaking kaldero talaga ng karne na hindi pa nababawasan kasi bali 2 kaldero yun na malalaki na pang partihan talaga ang nalutuhan, yung isa lang ang naubos. Kasi yung iba, pag ganun kasi na occasion, sinasabi ko yung iba itabi para yung mga nag trabaho, yung tumulong na nagluto, naghiwa, ay meron kaming ipamimigay na iuwi, ganun yun sa kasiyahan, nagkaraoke, hanggang na, meron kang nagtotong 8 na grupo, kasi nga yung mga
mga pinsan ko rin na anak ng auntie ko na yung kakamatay lang dun sa kandon ni Lucosur. Lahat sila pumupunta pag umuwi ako, mga anak ni auntie kasama ni na auntie kasi nga 'di ba sabi ko siya yung second mother ko ba na nag-guide sa akin. So, yung mga grupo naman yun, mga tong-its. Marami, yung siyempre na-meet each other, may kaduko lang, wala na. Mga pagkain sa labas na ano, hindi na, yung iba hindi na ipasok sa bahay, kaya yun takot naman kami na mag-ulam na ano na nandun sa labas, baka may naglagay ba. May naglagay ng ano, alam nyo na yun kasi 'di ba uso-uso yung mga ganyan-ganyan, alam nyo na yung linalagyan ng pagkain tapos maaano ka, malalason ka. Eh may alam kami kasi doon sa kapitbahay namin na gano'n. So, tinapon lang yung isang kaldero kasi nga tapos sinisi ko pa yung kuya ko. Ikaw ang nagluto, hindi mo man lang ipinasok sa loob, sabi ko. Ayun, naalala ko lang, ang dami, yun lang, kasi siyempre sayang napakamahal ng karne ng baka, tapos, kaya lang ano lang naman yun, wala naman nagalit or nagalit, basta, hala, sayang lang, ganun-ganun lang ako. Pero, naikwento ko lang guys. Yun yung mga na-miss ko talaga pag umuwi ako. Pero ang mga kinakain ko talaga, hindi ako makakain pag ganyan na mga occasion kasi nga ako yung karamihan na nagluluto, tapos ang daming mga pasaway na bata, na mga pamangkin, labas-pasok sa bahay, ganun. Makakonsentrate kahit ang linis-linis ng bahay, mamaya ang dumi-dumi na. Na-miss ko yun, ilang taon na akong hindi umuwi. Pero wag ano yon yung mga karne-karne na ano, hindi ako masyado. Yung titikim lang ako ganun, kaya nangangayayat ako pag umuwi ako kasi hindi ako masyado kumakain. Yun, pag breakfast, dalawang pandesal lang kinakain ko na yung pinupup-pup ng madaling araw sa kalsada. Bumibili ako noon tapos ano, walang palaman, ganun lang na kinakain ko. And pagdating ng tanghali, papak ng mga pagkain. Tapos ang daming mga hinuhuli na mga isda sa ilog. Yun yung mga pinapapak ko, iniihaw or sinisigang kasi napaka-presko, tumatalon-talon pa sila yung mga isda from ilog, yung mga bunog, paliling, tapos tilapia, karpa. Ayan, yung mga hito na native, hindi yung ano, napakasarap, na-miss ko talaga yung pag-uwi ko na ang dami ilagay mo doon sa planganita na ano malaki, tumatalon-talon sila. Kaya pag umuwi ako, bumabalik ako dito, puros mga isdang dala ko na paksiw, prito, ganun na ilang ilang araw ko rin kakainin dito pag ganun. Ayan, na-share ko lang guys, napakasaya, na-miss ko talaga umuwi na ganun. Tapos lagi kasi kami nagpipiknik sa may ilog, napaka-presko yung mga ulang, yung hipon ng ilog. Tapos kikilawin namin yan, lagyan ng kalamansi. Saka anong sarap. Hopefully pag uwi ko, marami pang mahuli na ganun. Na-share ko lang guys. Yung buhay namin sa probinsya. Tapos ang gusto ko lang naman rin sa kambing pag nagkakatay kami, yung ano, yung ano, yung papaitan ba yun sa inyo kasi, oo, papaitan ba yun o kilawin? Kilawin sa amin, ang tawag namin sa kilawin, kaya lang iluluto rin namin yan. Yung iba papaitan yata ang tawag nila doon. Yun, tapos yung kaldereta niya, tinitikman ko rin naman pero hindi ako masyado kasi hindi ako masyado fave sa may mga ano, tomato sauce. Nagtitikim lang pero hindi ganun. Mas gusto ko yung kilawin ng kambing. Saka yung kilawin din ng ano, ng beef ng baka. Yan ang mga favorite ko. Yun na nga lang, hindi na kami bumibili pag ganun. Kung gusto ko, ano, nagkakatay kami. Kasi nga marami kaming mga alaga dati. Kaya lang ngayon, medyo unti-unti nang naibenta or nakatay-katay kasi nga wala nang pagpastulan na maganda simula nung nasalanta ng bagyo doon sa pastulan doon sa mga tabi-tabing ilog, naging buhangin na mga bato na yung pastulan, ranso doon. Kaya kawawang mga animal. Naibenta-benta na namin ang karamihan, kunti na lang natira. Mga kambing, okay pa naman, marami-rami pa naman.
Pero yung mga baka, saka yung mga kalabaw namin, kabayo nga, isa lang natira. Yung kabayo namin noon, 4. Mm. Sarap. Nung naikwento ko lang ang buhay probinsya ko, guys. Na-miss ko kasi matagal na akong hindi umuwi. 8 years na. Kasi ano eh, pag uuwi ako, pag nawala na si Lola, yun, burgot na talaga ako. Kaya hindi ako umuwi kasi. Kita nyo naman, nung graduation ng anak ko, hindi ako pinayagan na umuwi kasi nga, walang mag-aalaga. Hindi kaya ni ma'am na alagaan niya, nasaka kung kukuha sila ng private na mag-aalaga, napakamahal daw. Kaya, mas inoffer na lang niya na yung anak ko ang pupunta dito para makapasyal kaysa yung ako ang uuwi. Tapos sabi niya, pag ako daw ang uuwi, magastos daw. Kasi nakikita niya kasi na every time na umuwi ako, 2 box na malalaki yung mga prepare ko na yung binabox na pinapadala before ako na umuwi. Nakikita niya mostly is mga pasalubong. Mga chocolates, groceries, damit, towel. Yun. Ang laki-laki ng gastos mo pag ganun. So, alam na alam niya, sabi niya, magagastusan na naman daw ako. Ay, alam niyo naman ang amo ko, Koreps. Saka ayaw ko na kasing once na bumalik na, na umuwi na ako, guys. Hindi, ayaw ko nang bumalik kasi hindi lang yun kasi ang iniiwasan ko eh. Takot na takot ako sumakay sa eroplano, sa totoo lang. Yung pag-akyat niya, paglipad niya sa kapagbaba, halos mamamatay ako na hindi umihinga ng ilang segundo kasi nga super takot ako talaga yung mga high na part, yung pataas. Yung mataas na mga takot ako talaga, guys. Pinipikit ko ang mata ko pag ganun. Pero nararamdaman mo pa rin na umaakyat yung paghinga, yung mo, nagtatago yung paghinga mo, ganun. Kaya lang, nakakampante lang ako pag may katabi ako na nagpapaalam ako na yakapin ko yung kamay niya. Yung makahawak lang ako ng tao, guys. Tawanan nyo man ako kung tawanan nyo ako, pero it's true. Hindi lang naman ako, meron rin nakasabayan ko noon na umuwi summer, March. Nagaling ng Hong Kong din pero dito na rin siya nag-work. Mas grabe yun. May kwento ko lang, guys. Mas grabe yun. Katabi ko pa naman, parang nagtabi na kami na takot. Ang ganda-ganda pa naman ng ng kwentuhan namin. Tapos naikwento ko na takot ako pagpalipad na, paakyat na. Siya rin, pero wag ka maingay, sabi niya. Tapos yung mga Pilipino rin yung nasa harapan namin. Tapos yung katabi niya is foreigner. Ako ang may sa bintana, siya ang nasa gitna. Tapos at least ako napipigilan ko yung sarili ko, guys, na hindi ako sumisigaw. Yung kampante lang ako kasi sabi kong gano'n sa kanya, uy, pag mamaya, pag palipad na, pwede ko hawakan yung braso mo kasi takot ako eh. Sabi ko, nakakampante lang ako pag mahinahawakan ako na tao talaga, guys. So, nawawala yung takot ko. Siya naman, okay, ako rin takot, sabi niya gano'n. Nagyakapan kaming dalawa, guys. Nagyakapan kaming dalaga, pero binitawan ko siya nung sumigaw siya at pinasakan niya ng bilog na tinapay yung bunganga niya para hindi siya makasigaw. Tapos nagsitinginan yung mga tao. Taga Pangasinan siya, Ilocano rin siya. Nagsitinginan yung mga tao, tapos sabi yung concern na Pinay din na I think nag-tourist, hindi siya nag-work dito sa Singapore. Sabi niya, pag uwi nyo, pumunta kayo sa simbahan, dun sa may grotto, sabi sa punta kayo doon.
kumuha kayo ng tubig, ihaplos nyo sa dibdib nyo or sa dibdib nyo, tapos kung pwede nga lang sana inumin nyo, sabi niyang ganon. Mawawala yan takot nyo, sabi niyang ganon. Which is ginawa ko naman yun. Nagbaon rin ako yung nadasalan na tubig sa simbahan yun, inhaplo-haplos ko sa dibdib ko. Takot pa rin ako nung bumalik ako, pero masiman na lalaki yung nakatabi ko, taga Cebu. Yinakap ko siya bigla. Pero nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, pwede pa hawak yung braso mo, takot ako eh. Sabi, sige lang te, ay sige lang miss, sabi niya ganun. Yinakap ko siya, tapos nung nag-level na yung eroplano na nasa taas na kami, okay na ako, ganun lang ako kaya. Yun lang talaga, ang bilis kasi nung pag-akyat niya na pa ganun-ganun pa yung eroplano pag maulap, doon ako takot talaga guys. Parang, imagine kung parang hindi na ako mabubuhay, ganun. Kaya, sorry na pahaba yung kwento ko, yung experience ko lang talaga guys, real talk lang. Tapos yun nga yung kasamaan ko noon na taga Pangasinan na nakatabi ko. Pinasakan niya ng yung tinapay na malaki, naghanda pala siya ng tinapay na kasyang-kasya sa bunganga niya. Yun yung ibinasak niya para hindi daw, yun ang kinagat niya na hindi siya mapasigaw, pero sumigaw pa rin siya. imbes na makakalma ako, yung hiya ko ba, umano na lang ako sa kanya, huy, grabe ka, gumanon ako sa kanya. Takot man ako pero hindi ako ganyan, sabi. Sabi niya, yun rin ng reason daw na bihira uuwi kasi natatakot. Ako rin naman, kaya this time lang naman ako na hindi umuwi ng sunod-sunod. Nung first time ako dito, nung pangalawa ko na punta dito nung may anak na ako, is 5 years na hindi ako umuwi. Kaya medyo malaki-laki na yung anak ko noon na hindi na niya ako kilala. Ayaw niyang lumapit sa akin. Naglalakad kami na pupunta sa sasakyan na sumalubong sa yung anak ng pinsan namin yun, sumalubong. Ayaw niyang pumanta sa akin, lumapit. Napakasakit, di ba? Kasi nga, ilang taon na hindi niya nakita ng mama niya, nakalakihan. Alam mo, iyak siya ng iyak na lumapit sa akin noon ng anak ko. Hanggang doon sa sasakyan, kinalong ko, nagpipilagpos pa rin. Pero nung kinakausap ko siya na marami akong sinasabi kasi grade 4 na yata noon eh. Grade 4 na yata noon or grade 3. Hanggang, ang ilang niya pa rin sa akin, pero nung nakauwi na kami ng probinsya, na siya, naging close na rin naman kami. Hanggang ngayon. Pasensya na guys, nakwento ko ang mga life ko ba ng Yun yung ko guys, kaya hindi ako umuwi or naikwento ko na naman noon yun, yung pagpunta namin ng Sydney, Australia na puros yung mga ride sa Wonderland, Sydney Wonderland, Australia na ang tataas, nakakatakot yung mga ride dance. Na syempre yung amo ko noon, gusto niya na mag-enjoy rin ako, wag lang yung naiiwan lagi sa baba. Pinipilit nila ako, pero sinabi ko na ayaw ko kasi mamamatay ako. Pinilit pa rin ako yung amo kong lalaki na sumakay. Yun, nag-struggle rin sila na natakot kasi nga lupay-pay na ako na bumaba na wala na. Takot na takot. Ayaw kong sabihin kasi kumakain ako. Ito naman na amo ko dito. Wala. Hindi ka makalabas, hindi ka maka-enjoy. Kulong. Yung sa una kong employer nung dalaga ako, wala pa akong anak. Yun naman, every year, 2 beses kami lumabas ng Singapore or 3 beses. Lagi kami nagtutur, kaya marami akong narating na country.
kung gaano ka bait yung una kong employer noon. Mabait naman dito kay lang kuripot at hindi ka makalabas na. Halos hindi kanya payagan na lumabas dahil nga kay Lola, walang mag-aalaga kay Lola kasi nga caregiver ako dito eh. Hmm. So, ayan guys. Tapos niya ako. Wala na. Sinabayan ko yung pagkukwento, pagdadaldal sa aking pagmumukbang. Nawiling ako na nagkwento sa mga nakakatawang karanasan. Pasensya na kayo, walang kabuluhan tong vlog ko na to. Ayan. At konti na lang yung okra ko. Ang sarap kasi na sausaw dito sa maasim-asim na bagoong. Yummy. Ay, buti na lang hindi ko tinapon yung yung pinaglagaan ko ng okra kasi sabi nila iinumin ko daw dun para maganda daw yung sa katawan. I-try ko nga na inumin pag hindi mainit. Ayan guys. Thank you so much guys. Ayan, magpapaalam na ako. Ang haba tong kwento ko na to sa pagmumukbang ko. At hindi ko po naulam itong eggs at mayroon pa po akong okra. Meron pa ako papapakin mamayang gabi or mamayang 5 o'clock. Kasi medyo maaga-aga ako kumakain pag sa kayan. Pero yung cucumbers, naubos ko na. Yung cucumber, naubos ko na. At yung isda, konti lang ang nakain ko. Yan lang ang nakain ko sa isda, guys. Ayan lang. Yung part na yan. Yung pusit, dalawa lang. May 3 pa. So, ayan. Maraming salamat, guys, sa pagsama nyo sa walang kwentang mukbang ko. Maraming salamat again and again. Shout out sa inyong lahat. At kumakain po ako. Ngayon pa isa. Cucumber. Yung kamatis ko, meron pang isa. Maasim. Ayan. Tapos na. Stop na. Shout out na lang sa inyong lahat dyan. Mega love shout out sa mga nagsama sa akin dito. Pasensya na kayo. Shout out sa aking anak dyan, sa Abra, kay Ate Stella. Shout out sa iyo dyan, ate. Thank you so much sa support sa pangapa-BG mo dyan. Shout out kay Guapo Rabon, GPC, Tatay Johnny Espino, nanay mo pa ni Sis Shane, congratulations sis na sa pagtap number 1 mo sa challenge. And shout out din sa Family Riot, kapatid boards, kay Mrs. Mos, kay sis, wag ka malungkot dyan. And kay Nanay Riot, Tatay Riot, kay Bronox, the families, kay Baby Piyang, kay Bonsong Lawrence, shout out sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga solid supporter ko, mga subscriber ko, maraming salamat po. Sa walang sawang support nyo, kay Baby Gcon, kay Brother Project 89, Sis Brenda, Brother Philmax, Sis Arlene Cool, mega love shout out. Bonsong Meets, Tita Au, Brother Where Do, and sa mga Mutyanong vlogger, kay Maring Hana, kay Maring FB, kay Paring Sprakatak, Paring Reynaldo, kay Paring 1313, kahit ayaw mo ako tawagin na Mare, umusit ka dyan. Kay Paring Sander Sipat, shout out. Kay Meng, mega love shout out, Meng, kusta ka na. Kay Sis, kay Sis Jonalyn ba yun? Sis, yung mga bago, kay Shy Nanay, shout out sa support, salamat. Sa mga kapatid ko sa Planet Sower, sa Gift Squad, maraming salamat. Ayan, thank you so much. Shout out din kay Sis Marilyn Tambes, kung nandiyan ako, Ma'am Borak, Paring Jokes MTV, shout out kay Idol Japper Sniper and sa buong family.
Ayan, sa Family So Word, shout out sa inyong lahat dyan. Kay Sir Kabanderang Reyes, kay Sir Serot, shout out. Kay Sir Yun B, mega mega love shout out. Kay sa mga organic supporter ko na nandyan lang na naka silent. Ayan, kay Sir Arnold Montina dyan sa USA. Ayan, shout out. Shout out kay Sis Asenit dyan sa California. Kay Paring Ruben Libon dyan sa California. Mega mega love shout out. Sino pa ba? Sa mga hindi ko napangalanan, shout out. Shout out sa lahat po. Maraming salamat. Kung meron akong nakalimutan, pasensya na po. Shout out din kay kapatid Joel de Guzman. Ayan, Sis Lydia. Ayan, mag-love shout out kay Sir Jesse Panareho, shout out. Baby Jeko, shout out kay kapatid Mel. Shout out, salamat sa support nyo. Sino pa ba? Sa lahat po, maraming salamat. Again and again, thank you so much sa support nyo sa akin, sa mga hindi nakakalimot. Shout out din kay Sis Marites Pansito, Sis Marites Kawamora, and sa anak mo dyan, shout out. Ingat kayo palagi. Kay kapatid Jungjong, shout out. Kay Sis May Jun, salamat sa mga lagi mong pag-silent viewers dyan, sis. I love you. Ingat ka palagi dyan sa Dubai. Ayan. Shout out kay Maring Inday, paring sunny person dyan sa Boreas. Mega love shout out sa'yo dyan. Salat po kay, salat po na kay comparing boss Ninong, kay paring Lives, Maring Orsan. Shout out kay paring Cartman. Ayan, shout out. And kay Sir Ricky Jazz, shout out. Salamat sa mga pagbisibisita nyo sa aking live. Thank you so much po ng marami. Ayan, kayo na lang po bahala yung mga hindi ko nabanggit. Shout out din kay Kabsat Romel Gabo, shout out sa mga member ko guys na hindi umaalis sa akin. Thank you so much kay Kabsat Pokyong, kay kapatid Jungjong Official, and kay Ma'am Jilu from Australia. Shout out sa iyo diyan, Ma'am Jilu. Kay Naanak Jan Carol, shout out. Salamat sa pa-member nyo. Brother Project 89, kay Sis the Explorer, kay Sis Manay, thank you. Kay Anford, thank you so much. Baby Jekon, thank you. Sino pa ba? Kay Sis Marites Pansito. Sino pa bang hindi ko nabanggit sa mga pa-member ko? And Brother Word Official, salamat sa mga nagtiwala sa aking channel. Thank you so much guys. Support niyo sa akin, sa mga pa-member niyo sa akin. Yan, ingat and God bless po sa atin lahat. I love you all. Pasensya na po kayo sa napakasimple kong mga pinapakita sa aking channel na ina-update para lang hindi mawala ang aking channel. Thank you guys. I love you all. And shout out kay Nanay Eden. Thank you so much sa support din na, and kay Tatay Jun Espino. Salamat sa support nyo po. Kay kapatid Batang Samar dyan sa Pilipinas at kapatid Batang Samar in Canada. Shout out kay Sis Winter. Shout out din. Salamat ng maraming sa inyong lahat, guys. Kay Sis Pau, dyan sa California, shout out. Yan. Bye, everyone. See you again. Pasensya na po kayo sa napakahaba kung Kay kapatid Romeo Doka, shout out. Kay Kambalin, shout out. Salamat sa iyong mga pag-play sa aking mga playlist, ay sa mga uploads ko din. Kambalin, salamat. Ingat and I love you all. See you again, guys. See you around. I love you all. See you. Salamat sa Love you all. God bless us all.